Baka parehas. Ngayon, mga kababayan, meron pa palang isa na naghudas. Dito ito maliwanag. This is my humble opinion, mga ka-GP Natics. Para sabihin natin mapagbintang ka, GP. Hindi. Opinion ko ito. Kasi, Salvador Panelo, booking na booking ang kanyang plano. Bakit natin sinabi na isa pang hudas, mga kababayan? Natatandaan nyo po, pabalikan ko na naman yung narrative kay Harry Roque. Harry Roque told that there is already a warrant, but he doesn't know if it is a warrant coming from the ICC or from the local court. Pero syempre, mga kababayan, sa pagiging abogado mo, ang unang-una mong gagawin is to double check whether it is true or not. 'Di ba? Kasi nga hindi mo alam kung ito ay totoo or hindi. So bilang abogado, meron kang access to double check, to do the what do you call it, mga kababayan, yung due diligence para ma-verify mo whether this warrant is present or hindi. 'Di ba, bilang abogado? Pero si Salvador Panelo, he ignored, mga kababayang, the warning of Harry Roque. 'Di ba? Tama 'yon. At sinasabi niya pa, si Harry Roque ay hindi niya kilala. So walang ano sa kanila, walang nag-effort para i-double check, i-verify kung meron talagang warrant. Etong si Panelo, mga kababayan, meron po siyang sinabi na parang sabit na sabit talaga ngayon. Bakit po? Ito pakinggan nyo yung usapan dito, yung interview kay Panelo na talagang ikagugulantang po ng lahat. GP, totoo ba yan? Pakinggan po natin. Pare-parehas tayong makinig at matuto. Kasi ang lahat may ambisyon. Ang lahat, mga kababayan, babaliktad kapag ang puon po nila ay talagang palaglag na. Ihuhulog na rin nila sa kumunoy ito. So, pakinggan nyo yung statement dito kay Panelo. Now to discuss about former President Duterte's arrest, we have on the line Attorney Salvador Panelo. Attorney, welcome to News and Views. Thank you very much for your time. Attorney, Yes, Attorney. can you hear us okay? Ay, nawala. Naputol yung line. Oo. We have sayang. Now we have Attorney Sal Panelo. We wanted to talk about, siyempre may habeas corpus petitions na filed si Kitty, I think. No? And si he Congressman was the Polo. one who filed it with his son. Yes, with his son. And then also we'd like to get sana updates on the former president because there was medyo confusion with the Executive Secretary Medial Dia as to saan ba talaga si former president and if he's okay. Medyo nag-worry kasi yung mga tao. But right now kasi meron naman I know, but we'd like to find out how is his official condition. Di ba? Siyempre, statement ng ICC. may edad na rin yung si former president. Oh, I think attorney is there on the line already. Hi, attorney. Thanks for joining us. Attorney, can you hear us okay? Medyo nahihirapan Attorney tayo Sal, sa oo. sa makontak itong si Attorney Sal Panelo, isa sa mga legal counsel. Yes, Sige former lang, president. Pangulong dahil Rodrigo Duterte. ang dami ditong key points. Andyan pa? Attorney, can you hear us? Attorney? Hello? Ayun! Yun, Attorney finally. Sal, thank you for joining us. Magandang tanghali. Umaga pa lang po, attorney. Wait, di ba tanghali na? Alas 11 na, di tanghali na. Sige Yeah. po. Attorney Sal, I'd like to start off po with asking how the former president is. Kasi medyong may mga nag-worry po yan. Sandali. Yes, go ahead po. Sandali. Teka, sino ba ito? Sino ba ito kausap ko? Si Angelo Castro po and si Wait lang. Boss D'Artagnan, taga saan ka, boss? Paano mo ako nakilala? Nagulat ako sa'yo, di kita kilala, boss eh. Angela Lagunzad Castro po. From News and Views on One News. Ikaw pala yung anak ng kaibigan ko. Miss na miss ko yung tatay mo. Hi, Opo. Attorney Sal. Oo nga po. I am the next in line sa kanya po.
Sige, sige, tuloy na tayo. Tuloy sige na tayo. po. Attorney Sal, siyempre madami nag-worry po yesterday when former Executive Secretary Salvador Medialdea hindi po daw makita si former President. How is the former President po? Pakinggan lang natin Kamusta na po yung mga kalagayan Fanatics, niya? bago tayo magbigay ng Hindi komento. ba merong video si Presidente Duterte na sinasabi niyang okay siya. Pag-usap siya sa consular officers natin doon. So, sa tingin ko okay. Otherwise, hindi nagreklamo. Oo. Kasi that video po, attorney, was after, no? And then before. Office mate nung araw, teammate din. Uy, sino? Saan company? Saan company, boss D'Artagnan? Wait lang guys ano ko lang to kasi masyado akong dito nahiwagaan. Boss, saan company yan? Sa call center ba? Chismoso ako no? Siyempre, mga kababayan, talagang sobrang na-surprise ako at talagang natutuwa, no? Yung mga kaibigan ko dati sa mga dati kong trabaho, nanonood pala sa akin. 'Di ba? Before pala mangyari yung Yung ICC. after mangyari yung ICC. Pero yun nga po, no, meron naman pong statement na rin naman po talaga from the President. Pero kayo po, personally, have you talked to him na Eto po na. since the arrest? Ay, hindi kasi nga, hindi nga ako nakapasok sa Villamor eh. Huli kaming magkita. Doon sa state sa Hong Kong, nagsisinyasan lang kami. We were able to talk. Although, hindi naman kailangan kasi matagal na namin pinag-uusapan na yan. Pinagkikita. Siguro po, attorney, can you... Kasi po si Secretary Salvador Medialdea, siya po yung iisa po sa in-appoint na legal counsel. Will you be part of it po pagdating po doon sa The Hague? Ay, hindi. Alam mo, hindi po pwedeng mga Pilipino lawyers Yes. doon na hindi accredited. Kailangan yung mga taga roon. Kaya yung legal team dito sa Pilipinas, at marami yun, maraming abogado Duterte, marami rin nag-volunteer. Hindi po pwedeng umad doon unless Yes. na accredited ka Apo. doon. Si Presidente Inday, kumuha mga abogado roon. Where are we na daw po in terms of getting a counsel po that is accredited by the ICC? Tatanungin natin si VP Sara kasi precisely that's one apart from visiting the father. Ibuuin niya ang legal team. Yes, Attorney, would like to ask also about yung mga final po sa Supreme Court, yung habeas corpus ni... kayo po, on behalf of Kitty Duterte, ano po ang mangyayari doon? Sa ngayon, binibigyan ng gobyerno ng 24 oras mula sa pagtanggap nila ng order ng hukuman na magpaliwanag sila kung bakit kakatigan yung aming petisyon. Kasi yung petisyon namin, sabi namin, ikatatamuhan niyan, ilabag nila lahat ng klaseng batas dito, pati nga sa batas ng sarili nila sa petisyon, ilabag din nila. Tayo lang Kailangan natin ibalik dito yan. Ang kulit ng sagot niya dito mamaya. Lumabag sa kanya. Attorney, I want to circle back po doon po sa pangyayari bago po siya ma-arrest. May mga rumor circulating at that point nung weekend na meron nga daw pong arrest warrants against kay former President Digo Duterte. And a lot of people are saying dapat daw po hindi na daw po muna umuwi siya at in-exhaust muna po muna yung mga legal remedies niya dito bago po siya umuwi. Okay, yan na. Mga kababayan, pinag-uusapan na kung bakit biglang-bigla pinauwi nila, pinayagan nila si Duterte na umuwi, mga ka-GP Natics. Ang sagot ni Panelo ay ito. Bakit hindi pa niya in-exhaust lahat ng legal remedy? Bakit hindi niya in-enjoy yung pagbabakasyon? Bakit hindi siya dumiretso doon sa China? Your thoughts on that po? Hello, alam po ninyo, iba kasi ang paninindigan ni Presidente Duterte. Okay. Matagal niya nang sinasabi na nung siya'y presidente, nung siya'y mayor, nung congressman siya, meron siyang sinumpaan na magsilbi sa taong bayan. Okay. At yun ay gagawin lahat ng pamamaraan hanggang kahit na i-boost niya ang kanyang kalayaan o ang Okay. kanyang buhay. Kaya hindi siya maaaring tumakas
Ayaw Sabi niyang ganon, ibubuwis niya ang kanyang buhay kaya hindi siya maaaring tumakas. Mga kababayan, tandaan niyo yung sinabi niya, ibubuwis ang kanyang buhay at hindi siya maaaring tumakas. niya yun. Out of character. Mm. Alam niya na may darating na ano, pero rescue niyo, di ba? Kahit doon sa congressional hearing, sinasabi niya, dinider niya pa nga ang ICC, di ba? Tala kayo rito. Gusto Mhm. ko. Pero ang problema kasi ganito, ang ICC pala doon. So ibig sabihin pala, mga ka-GP Natics, etong mga tao talaga ni Digong, alam na nila talaga na may arrest warrant. Mga kababayan, despite the fact of they already know that the arrest warrant are there, pero pinayagan nila na umuwi. Kasi nga daw mapilit si Digong at sinasabi niya na hindi siya yung tipong tao, yung karakter niya ay tatakas, ibubuwis niya po raw yung kanyang buhay at siya ay magpapahuli sa ICC. Sige nga, ito Salpanelo, ipupukpok ko lang sa'yo yung sinasabi mo na siya ay handang magpahuli, Mang. Handang magpahuli at tawag dito, handa niyang tawag dito yung sarili niya ay ibibigay niya para sa taong bayan, para sa kapwa niya, para sa mga Pilipino. Mga kababayan, kung totoo yung sinasabi mo, Panelo, wag mo kaming pinagluloko, ha? Ikaw butike. Minsan, aasarin na lang din kita talaga. Eto nga, oh, sabi ni Digong, bago ako sumama, you have to kill me. Oh, tapos sabihin mo, handa niyang ibuwis ang kanyang buhay, tae. Oh. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala nga, hihilain ko yan. Kapunta-punta na. Pero hihilain ko yan. No. May mga panauhing pantangan na naman nakapasok. DDS, talitalinuhan nyo naman, hindi yung puro adik. Tigil-tigilan nyo ako, ha? Kung ako susunod dito ngayon, reklamo niya lang ako. Oo. Gusto niya kausapin, baka lang may klaro. Sino? Walang mas mataas sa akin. Ako na ang commander dito. Oo. Sir na ako, sir. Oh. Diretso niya ako sa aeroplano. Yes. Okay, sir. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. Okay. Sabi niya ganon. You have to kill me to bring me to him. It's not our intention. You have to kill me. You have to kill me. Sabi niya ganon, mga kababayan. So, ibig sabihin, Panelo, hindi talaga gusto ni Duterte na bumalik. Ayaw niyang mahuli ng ICC. Taliwas dun sa sinasabi niyo that yun ay kabaliktaran ng karakter. Siya ay tatakas na siya ay ibubuwis ang kanyang buhay para sa mga Pilipino. Mali. Ayaw niya pong magpahuli. Di ba? Ayaw niya magpahuli. Sabi nga niya, bago niyo ako mabitbit, you have to kill me. So ngayon, sino ang nagsisinungaling? Kasi si Digong, nakita natin, mga kababayan, talagang nagre-resist. Kaya nga nagalit si General Torres, sabi niya, hihilahin ko yan, pero hindi si Digong yung hihilahin niya. Yung bumabarikada kay Digong Duterte, yung dalawang abogado, si Mijaldea, tapos yung isa, ano ata yun, abogado rin ni Alice Guo yung isa eh. 'Di ba? Magugulat ka bakit abogado ni Alice Guo nandoon. Tapos mga ka-GP natin si Kitty at yung si Hanilet. 'Di ba? So sa madaling salita, tinatarantado tayo ni Panelo. Mga kababayan, hindi kaya Panelo yung sinasabi na naghudas kay Digong Duterte na nasa paligid niya. Eto tanong lang are you one of them? My God, I hate drugs. Diba? Kasi kung alam mo na may arrest warrant at alam mo mahuhuli talaga itong si Digong, kukunin talaga ng ICC. Diba? Ang dapat mong gawin, you will exhaust all the remedies that you have. Ano ka, limited ba rin ang utak ninyo? Hindi nyo kaya na iligtas yung amo nyo? Sige, pabayaan nyo yan, mahuli. Ganun na lang? My God. Matigas ang ulo niya eh. Gusto niya magpahuli, di hulihin. 'Di ba? Oh. Mga kababayan, tama ba?
So may nagsisinungaling. Kala ko ba gusto niya magpahuli? Sabi niya pa dun sa Congress, sige, bring it on. ICC, bilisan nyo. Baka bukas, hindi nyo na ako maabutan. Hindi nyo na ako makasuhan. Hindi nyo na ako maparusahan kasi wala na ako. Pero dito nakita natin, nagre-resist siya. Diba? Ito pa mga ibang ayaw sumama ni Digong. We can do this the hard way, sir. Maniwala kayo. Andito na ako, sir. Paliligo ako natin, sir. Nabasa na ako. Paliligo ako, sir. Alam ko. Maligo naman talaga kayo lahat. Yes, sir. Please, sir. Tayo ko lang yun. Finish this. Walang darating kasi nakasarado tayo lahat dito. Sa morning, sir. Saturday. Anong kasunod? Pag ilan na itong balik ko, maniwala kayo, let's do this the hard way. Try me. Believe me. Nako, nakasakitan tayo, sir. I'm promising you. Dalawang day. Kaya nga kanina pa ako nagbibigay. Ako naman pagbigyan nyo. Baka pwede. Baka naman pwede pagbigyan nyo naman ako. Kami naman ang pinagbigyan ka, kung hindi nababalik, ibabalik pa namin? Di ba? Maliwanag. Mga kababayan, ilang beses na sila binigyan ng pagkakataon. Nagantay na ng matagal dyan si General Torre. Sabi ko nga sa inyo maximum tolerance ang pinairal dito. Tapos sabi ni Major Dea, kung ikaw naman ang pagbibigyan namin, hindi na to babalik. So, mga kababayan, maliwanag na sila ay nagre-resist. Maliwanag na ayaw po nila na madala itong si Digong Duterte. So, ano yung ibig sabihin ni Panelo kanina na gusto ni Duterte daw? Mga kababayan, meron talaga dito na nag-utos, nag-udyok kay Duterte na sige, umuwi ka na ng Pilipinas. Walang gagalaw sa iyo doon. Ikaw ay untouchable. Ikaw ay invincible. Sa mga tuwid, mga ka-GP Natics, nakikita natin, it seems like to me na meron talagang dito, merong nagtulak. Kasi tingnan mo balikan ko na naman, Harry Roque. Alinaw sinabi ni Harry Roque, meron ng warrant of arrest. Diba? Meron ng warrant of arrest. I don't know if it's warrant of arrest from the ICC or from the local court. Process of elimination, local court. Madali lang nilang matingnan yan. May double check. Diba? San isinampa? Mga kababayan, meron na ba? Magtatanong lang yan. Marami naman kakilala yung mga abogado pero hindi nila tiningnan. Or, mga kababayan, hindi ba nila tinignan o sadyang alam nila na wala talaga ang local? So, pag process of elimination, matitira yung sa ICC. Pero bakit nila pinayagan pumunta? At may bumulong pa na sabi, hindi, huwag kang mag-alala. May poprotekta sa'yo. Hindi kanila mahuhuli. Diba? Yung mga nag-iiyakan na panauhing pantanga dyan, kawawa naman kayo. Kasi hanggang ngayon, hindi pa po makakabalik yung Tatay Digong nyo. Kawawa. So palagay ninyo mga kababayan, mga ka-GP Natics, marami po, tingin ko hindi lang talaga isa ang traidor na nasa paligid nitong si Digong Duterte. Bakit nila? Bakit they would allow ex-President Duterte to come home? That alam nila na talagang nakaabang na yung mga sibat sa kanya at uhulihin na lang siya. Maliwanag yan. Kasi, tingnan nyo, ayaw nga sumama ni Digong Sabi na ni Panelo, siya kasi ang nagpumilit na umuwi na siya ng Pilipinas. Mga kababayan, bakit hindi naman sabi ni Panelo kay Roque, sino ba siya? Parang ayaw nila sabihin, nagbabala na si Harry Roque, si Panelo, sino ba siya? Hindi ko siya kilala. Panelo, marami na tuloy nag-iisip sa inyo. Bukod sa re-electionist na senador or senators, mukhang mayroon pang iba na talagang nag-traidor, nag-betray. Diyan applicable ngayon yung betray kasi kaibigan, alay. Kawawa si Digong Duterte, no? Mga kababayan. Ako, medyo naawa ako sa kanya.
Maawa ko kasi yung mga taong nasa paligid niya ngayon doon nangangampanya lang, yung isa, mga kababayan, nag-iikot-ikot rin. Oh, hindi man lang sumunod doon sa deheg. Pinabayaan. Sabi nung isa, at sabi pa nung isang abogado, ano kasi, yung mga Pilipino hindi pwede doon. Bakit si Medialdea ginawang council? Hindi ba? So, ibig sabihin, pag ginusto, kahit hindi ka naman papasukin doon, si Robin Padilla nga pumunta doon eh. Mahalata mo talaga na mayroong vested interest yung ibang mga senador. Inuna nila yung kampanya nila, pinabayaan na nila si Gong D. Eto pa mga kababayan. Yung mga panauhing pantangan na yan, ano yan? Mga tangangista. Tangangista. Sabi ni Nurlight, yung magiging state witness, hinalis mo na yung BPB. Yung magiging state witness ng ICC ang traidor. Yan, inaantay ko rin yan, mga ka-GP Natics. Kasi nandun talaga yan. Baka mamaya dyan may nagpapanggap. Alam naman natin, yung dati nga, yung isang senador na kilala natin eh. Kunwari, walang alam. Yung pala, isa po sa bumoto. 'Di ba? Actually, lahat naman sila may history ng betrayal eh. Bakit kamo? Sila lahat eh. Sa PDP laban, lahat bumoto para alisin si Subiri. 'Di ba? Okay, ito naman pag-usapan natin, mga kababayan. Ito pong si dating attorney